Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Roofman, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagbukas ang pelikula sa McDonald's restaurant sa isang maliit na bayan. Isang lalaki ang makikita sa bubong, na sinusubukang pasukin ang tindahan. Dumating ang manager at mga empleyado para sa trabaho, at nagulat sila sa biglang pagsulpot ng isang magnanakaw na armado ng baril. Inutusan sila ng magnanakaw na kunin ang kanilang mga coat, ngunit ang manager ay wala nito. Ibinigay ng magnanakaw ang kanyang sariling coat sa manager, at ikinulong silang lahat sa loob ng freezer. Pagkatapos nito, ninakaw niya ang lahat ng pera ng tindahan. Ang pangalan ng magnanakaw ay Jeffrey Manchester, isang dating sundalo ng militar. Sumali siya sa hukbo dahil ayaw niya sa buhay sibilyan. Ngunit pagkatapos ma-discharge, nahirapan siyang makahanap ng bagong layunin sa buhay. Nalilito sa kung anong uri ng trabaho ang maaari niyang gawin, gumawa si Jeffrey ng hindi maganda. Nagsimula ang lahat sa birthday party ng kanyang anak. Nais niyang magkaroon ng bisikleta, ngunit sa halip ay binili siya ni Jeffrey ng regalo na hindi nito nagustuhan. Ang kanyang kaibigang si Steve, na gumagawa ng mga pasaporte para sa ikabubuhay, ay pinayuhan si Jeffrey na obserbahan ang mundo at maghanap ng trabaho na hindi napapansin ng iba. Kalaunan ay inihatid ni Jeffrey ang anak sa kanyang asawa. Naghiwalay silang mag-asawa, dahil sa patuloy na pag-aaway. Mayroon silang 3 anak, at hindi niya maibigay sa mga ito ang kanilang mga pangangailangan sa paraang gusto niya. Habang nakaupo sa kanyang sasakyan isang araw, napansin niya ang isang lalaking umakyat sa bubong ng McDonald's. Ang sandaling iyon ay nagbigay sa kanya ng ideya. Pumasok siya sa restaurant at natagpuan ang silid kung saan nakalagay ang pera sa isang safe, na kinukuha ang laman tuwing Lunes. Napagtanto na mayroong higit sa 10,000 na McDonald's sa buong bansa. Naniwala si Jeffrey na kung maaari niyang pagnakawan ang 45 lamang sa mga ito, kaya niyang bumili ng bahay, magagandang bagay, at mabawi ang kanyang pamilya. Sa huli, ginawa niya ang lahat ng iyon. Bumili siya ng bahay, mga kotse, at nagsagawa ng isang malaking birthday party para sa kanyang anak na babae. Ngunit sa panahon ng pagdiriwang, isang ulat ng balita sa TV ang ipinalabas tungkol sa pagnanakaw sa McDonald's. Ang manager ay tinanong, at nagsimulang maghinala si Steve tungkol kay Jeffrey. Habang ipinapakita ni Jeffrey sa kanyang anak ang kanyang regalo sa kaarawan, biglang dumating ang mga pulis sa kanyang tahanan. Nang makita sila, sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya sa harap ng kanyang anak. Sinampahan si Jeffrey ng armed robbery, at ilang iba pang pagnanakaw na kanyang ginawa. Napanood ng kanyang asawa at anak ang paglilitis sa telebisyon, habang hinatulan siya ng hukom ng 45 taong pagkakakulong. Si Jeffrey ay puno ng panghihinayang, sa mga desisyong ginawa niya para sa kanyang pamilya. Sa bilangguan, labis niyang namiss ang mga ito. Nang sa wakas ay tinawagan niya ang anak, natuklasan niya na ang kanyang asawa ay may bago ng kinakasama. Habang nasa kanyang selda, isang mahalagang bagay ang itinago ni Jeffrey, at ito ay isang larawan ng kanyang pamilya. Araw-araw, naiisip niyang tumakas sa kulungan. Ayon sa kanya, kailangan lang niya ng mga tao para ibaba ang kanilang bantay. Tahimik niyang sinusunod ang kanyang pang-araw-araw na gawain, iniiwasan ang anumang atensyon mula sa mga gwardya ng bilangguan. Sa paglipas ng panahon, tumigil sila sa pagmamasid sa kanya. Sa kanyang trabaho sa bilangguan, siniyasat ni Jeffrey ang isa sa mga truck at natuklasan ang isang espasyo sa ilalim nito. Maingat niyang minarkahan ang laki nito, at sinimulang ayusin ang lahat ng mga bagay na kakailanganin niya para sa pagtakas. Isang araw, pagkatapos mahakot ang lahat ng mga supply, mabilis niyang ginamit ang tabla na ginawa niya at nagtago sa ilalim ng truck, na akma sa espasyo. Ang truck ay siniyasat, ngunit wala silang nakita na anuman. Hindi nagtagal ay lumabas na ito ng gate ng bilangguan. Nanatiling nakatago si Jeffrey sa ilalim ng sasakyan sa buong paglalakbay. Nang huminto ang driver upang umihi, nakita ni Jeffrey ang perpektong sandali upang makawala ng hindi napapansin. Nagtungo siya sa kalapit na kakahuyan, hinubad ang damit pang preso, upang magmukhang isang ordinaryong tao, at sumakay mula sa isang dumaang sasakyan. Hindi nagtagal, narating niya ang kapitbahayan ng kanyang anak, at nakita niya itong nakasakay sa bisikleta.
Nakatago sa gitna ng mga palumpong, pinagmasdan niya ito sandali at naging emosyonal. Pagkatapos ay tinawagan niya si Steve para humingi ng tulong, ngunit sinabihan siya nito na wag nang tumawag pa. Maya-maya ay may paparating na sasakyan ng pulis na nagpapatrol. Sa malapit ay nakita niya ang isang tindahan ng laruan, at pumasok siya na nagkukunwaring isang customer. Sa loob ay pumunta siya sa banyo, tiningnan ang lugar upang matiyak na walang tao, at pagkatapos ay umakyat sa kisame upang magtago. Nanatili siyang nakatago doon, hanggang sa makaalis ang bawat empleyado at gwardya. Kinagabihan, pumasok siya sa security room kung saan nakamonitor ang mga CCTV camera. Maingat na nagmamasid at pinag-aralan niya ang lahat ng anggulo sa buong tindahan. Sinubukan niyang kunin ang isang pakete ng candy nang hindi lumalabas sa alinmang frame ng camera, ngunit hindi niya ito nagawa. Habang kumakain si Jeffrey, napanood niya ang balita sa TV na nag-uulat ng kanyang pagtakas sa bilangguan. Nagbabala ang isang pulis na si Jeffrey ay maaaring armado at mapanganib, na may kasaysayan ng marahas na pag-uugali. Si Jeffrey ay nanatiling nakatago sa araw, at gumagalaw lamang sa gabi. Habang sinusuri ang CCTV setup, nakakita siya ng manual para sa security system. Gamit ito, natutunan niya kung paano ihinto ang mga pag-record ng ilang sandali. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang malaya na gumala sa paligid ng tindahan, na walang footage na nakukunan. Sa panahon ng kanyang paggala sa gabi, nalaman niya ang isang lugar na hindi nakikita ng kamera. Sinimulan niya itong linisin at nilagyan ng mga mahahalagang bagay, dahan-dahan na ginawa itong isang lihim na hideout. Natutulog siya sa araw at namamahala sa tindahan sa gabi, at kumukuha ng damit mula sa donation box. 2 linggo na ang nakaraan, mula nang tumakas si Jeffrey sa bilangguan. Sinanay niya ang kanyang isip na manatiling matalas, at hindi makaramdam ng pag-iisa at kalungkutan. Samantala, inakala ng mga pulis na tumakas siya sa malayo, na nagpatuloy sa kanilang paghahanap sa ibang lugar. Pero ang totoo, walang ibang pinuntahan si Jeffrey. Tahimik siyang namuhay sa loob ng tindahan ng mga laruan, ginagawa ang lahat sa sarili niyang termino. Nag-set up din siya ng monitor sa paligid ng tindahan, para makinig sa mga pag-uusap ng mga empleyado. Sa pamamagitan nito, nalaman niya ang tungkol sa empleyado na si Leigh at manager na si Mitch. Humiling si Leigh kay Mitch ng leave para makasama ang kanyang mga anak, ngunit tumanggi si Mitch. Maya-maya, nakita ni Jeffrey ang computer password ni Mitch at palihim na pumasok sa system upang baguhin ang schedule, na nagbigay kay Leigh ng leave na gusto niya. Sa gabi, umakyat si Jeffrey sa rooftop para manood ng fireworks, dahil na-miss niya ang pakiramdam na kasama ang ibang tao. Ang kalungkutan ang nagtulak sa kanya para buksan ang emergency door at lumabas sandali. Sinubukan niyang tawagan muli si Steve, ngunit nalaman niyang wala siya sa bahay at hindi babalik hanggang ika-1 ng Disyembre. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang sariling tahanan, at narinig ang kanyang anak na tumatawa sa background. Gayunpaman, nakilala ng kanyang asawa ang kanyang boses, at binalaan siya na wag nang tatawag muli, o makikipag-ugnayan siya sa pulis. Dahil sa pagkabigo at galit, hinampas ni Jeffrey ang mga laruan sa kanyang paligid. Kinabukasan, inakusahan ni Mitch ang isa sa mga empleyado ng pagnanakaw ng mga candy, hindi alam na narinig ni Jeffrey ang buong pag-uusap. Nang maglaon, nagdala si Leigh ng isang polyeto mula sa kanyang simbahan, tungkol sa pagbigay ng mga laruan para sa mga bata, ngunit ibinasura ni Mitch ang ideya at itinapon ito sa basurahan. Nang gabing iyon, kinuha ni Jeffrey ang polyeto sa basurahan at binasa ito. Nang sumunod na araw, nagtipon siya ng isang bungkus ng mga laruan at dinala ito sa simbahan. Plano niyang umalis kaagad pagkatapos ihatid ang mga ito, ngunit hiniling sa kanya ng isang babae na dalhin ang mga laruan sa loob, at iginiit na manatili siya para sa kaganapan. Kinabahan na baka may makakilala sa kanya, nagsimulang mag-enjoy si Jeffrey sa paligid, lalo na nang makita niya si Leigh. Habang kumakain, nagpakilala ang pinuno ng simbahan na si Ron Smith, at nagpakilala naman si Jeffrey bilang si John. Isang babae ang nagpakilala kay John kay Leigh, kung saan sinabi niya sa kanila na siya ay mula sa New York, at nagtatrabaho para sa gobyerno. Inimbitahan nila si John sa isang singles party, dahil binanggit niya ang pagiging single. Pumayag naman si John at pinakiusapan si Leigh na sumama sa kanya.
Masaya si Jeffrey na namuhay, sa ilalim ng kanyang bagong pagkakakilanlan bilang John. Nagkagusto sa kanya ang lahat at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang siya ay tinanggap. Gayunpaman, nagsimula siyang dumanas ng matinding sakit ng ngipin, dahil sa mahabang panahon na pagkain ng mga candy. Para mabayaran ang kanyang pagpapagamot sa ngipin, nagnakaw siya ng ilang video games sa tindahan at ibinenta ang mga ito. 14 cavities. That's a lot of cavities for an adult. Mamaya sa singles meetup, si John ay tahimik na nakipagsalamuha, at madaling nakipagkaibigan dahil sa kanyang karisma. Sa panahon ng kaganapan, isang babae ang nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang trabaho. Sinabi ni John na nagtatrabaho siya para sa gobyerno, at ang kanyang trabaho ay classified. Pero nagkataon, ang babaeng iyon ay nagtrabaho din sa gobyerno, at sinabing wala siyang alam na ganoong departamento sa kanilang bayan. Si Lei gayunpaman, ay humanga sa kanyang katatawanan at pagiging mapagbigay. Pagkatapos ng party, inamin ni Lei na siya ay cute, at niyaya siyang makipag-date. Masayang pumayag si John at nagplano silang magkita sa susunod na Sabado sa Freedom Park. Next Saturday morning, let's meet at Freedom Park. Sounds like a date. It's a date. So it's a date. Okay. Sa araw ng kanilang date, naging maayos ang mga pangyayari, hanggang sa nabanggit ni Lei ang kanyang ex-boyfriend, na nagngangalan din na Jeffrey. Sinabi ni Lei na siya ay hindi kasing exciting gaya ni John, na siya ay boring, mahilig magbasa ng mga nobela, at hindi masyadong magaling sa kama. Ang komento ay ikinagulat ni John, ngunit nanatili siyang kalmado. Nang maglaon, inanyayahan siya ni Lei sa kanyang bahay, at gumugol sila ng isang intimate na gabi na magkasama. Sa panahon ng kanilang pagsasama, sinabi ni Lei ang tungkol sa kanyang dalawang anak na sina Dee at Lindsay. Si Dee ay mahiyain at sensitibo, habang si Lindsay ay may sign sa kanyang pinto na hindi siya emotionally available, at hindi pa rin marunong magmaneho. Nag-alok si John na turuan si Lindsay, ngunit sinabi ni Lei na pumunta muna siya sa kanilang bahay, at tumambay bilang kaibigan para sa isang pizza party. Balik sa tindahan ng laruan, ipinagpatuloy ni Jeffrey ang kanyang pang-araw-araw na gawain, ngunit madalas ay labis na nangungulila sa kanyang sariling mga anak. Nang maglaon, bumisita siya sa bahay ni Lei, may dalang pagkain at mga regalo para kina Dee at Lindsay. Natuwa si Dee sa kanyang presensya, ngunit hindi ganoon ka-welcome si Lindsay, at hindi niya gusto ang kaibigan ng kanyang ina. Sa kabila nito, mabilis na nagbonding sina John at Dee, na gumugol ng isang magandang gabi na magkasama. Natouch si Lei nang makita silang magkadikit, at kalaunan ay nagbahagi ng halik kay John. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang umibig si Jeffrey kay Lei. Siya ay gumugol ng mas maraming oras sa kanya at kay Dee, at lumipas ang mga buwan sa ritmong ito ng tahimik na kaligayahan. Si Lindsay gayunpaman, ay hindi kailanman lubos na nasiyahan sa kanya. Samantala, sa araw ay binabantayan ni Jeffrey ang tindahan, at sa gabi ay sumama siya sa pamilya ni Lei, nagdiriwang ng mga holidays at nagbabahagi ng mga intimate na sandali habang magkasama. Isang araw sa tindahan, sinubukan ni Otis na ipaliwanag kay Mitch ang tungkol sa isang bagay na hindi niya ginawa. Sa panunood sa mga screen ng security, pumanig si Jeffrey kay Otis, ngunit ang lalaki ay hindi makahanap ng lakas ng loob na magsalita. Sa kabila ng kaginhawaan ng kanyang lihim na buhay, nababalisa si Jeffrey. May paparating na bagyo, at natakot siya na kung mananatili siya ng matagal sa isang lugar, baka may makakilala sa kanya. Gusto niyang lumipat, ngunit sa pagkakataong ito, ayaw niyang pumuntang mag-isa. Tinanong niya si Lei kung maaari silang lumipat sa ibang lugar, ngunit ayaw ng babae. Isang gabi habang naliligo si Jeffrey sa tindahan, pumasok si Mitch na naka-headphone. Sa gulat, sinubukan ni Jeffrey na itago ang lahat ng kanyang mga gamit, ngunit hindi sinadyang nagulat si Mitch at tumakbo. Mabilis siyang umatras sa kanyang hideout, habang si Mitch ay tumawag ng pulis. Dumating ang mga opisyal at hinalughog ang tindahan, ngunit hindi nila siya mahanap. Nalaman nila mula kay Mitch na ilang mga video game CD ang nawawala, at inutusan ang mga kawani na dagdagan ang seguridad. Sa sumunod na kaganapan sa simbahan, pinag-usapan ng lahat ang panghihimasok ng isang tao sa tindahan. Parehong iminungkahi ni Lindsay at Jeffrey na huminto si Lei sa kanyang trabaho, sa pag-aakalang maaaring hindi ito ligtas, ngunit humantong ito sa isang mainit na pagtatalo,
dahil hindi gusto ni Lindsay si John at inakala niyang siya ay isang tao na hindi nila kilala, na nakikialam sa kanilang buhay. Nang maglaon, tinawagan ni Jeffrey si Steve, na nagsabi sa kanya na maaari silang magkita sa susunod na linggo. Narinig ni Leigh ang tawag, ngunit hindi siya nagtanong. Kinaumagahan, mataas ang tensyon sa bahay. Sinubukan ni John na ayusin ang mga bagay sa pagitan ni Leigh at Lindsay. Hiniling ni Lindsay sa kanyang ina na ihatid siya sa paaralan, ngunit tumanggi si Leigh, sinabi sa kanya na oras na upang matutong magmaneho sa kanyang sarili. Nagsimula ito ng isa pang argumento, at napilitan si Lindsay na imaneho ang kanyang lumang kotse, at nagkaroon si John ng ideya na bibili siya ng bago. Sa car dealership habang nagti-test drive, walang ingat na nagmamaneho si John kaya kinabahan ang tindero. Pagkatapos ay inalok niya na kung kayanin ni Lindsay ang magmaneho, babayaran niya ang kotse ng cash. Matagumpay na naimaneho ni Lindsay ang kotse, at kumuha sila ng litrato kasama nito. Alright! Hey, great stuff, guys. Tuwang-tuwa si Lindsay sa regalo ni John, ngunit nagalit si Leigh sa kanyang mapanganib na pagmamaneho, at sa kanyang ugali na malayang gumagastos ng pera, dahil nais niyang manatiling simple at normal ang mga bagay. Noong linggo na iyon, pumunta si Jeffrey sa bahay ni Steve. Hinarap siya ni Steve, tinanong kung nakipag-ugnayan siya sa sinuman. Nagsinungaling si Jeffrey, na nagsabing siya ay nagtatago mag-isa, at hindi nakipag-ugnayan sa ibang tao. Sinimulang gawin ni Steve ang bagong pagkakakilanlan ni Jeffrey, binigyan siya ng alias na Lieutenant Owen Griffin, at nangakong ayusin ang lahat ng kinakailangang dokumento. Naghinala rin siyang may girlfriend si Jeffrey at nagsasayang ng oras sa kalokohan. Ang halaga ng bagong pagkakakilanlan ay humigit kumulang $50,000. Maya-maya, habang nagmamaneho pabalik si Jeffrey, nakita niya ang isang tindahan ng baril. Tumigil siya saglit, saka umakyat sa gusali at pumasok mula sa bubong. Gayunpaman, nakapasok siya sa maling tindahan. Dahil dito, binasag niya ang pader patungo sa tamang tindahan, na nag-trigger ng alarma sa proseso. Mabilis na kinuha ni Jeffrey ang baril, pagkatapos ay ginamit ang Buda na rebulto sa pinto upang makatakas. Alam niyang sa panahon ng Pasko, malaki ang kinikita ng tindahan. Sa pagmamasid, nalaman niyang nagwi-withdraw ng cash ang security tuwing Martes. Kalaunan ay in-update ni Mitch ang schedule ng trabaho, na sinasabing lahat ay kailangang magtrabaho kahit sa gabi ng Pasko. Palihim na binago muli ni Jeffrey ang schedule ni Leigh upang malaya siya sa holiday, at pagkatapos ay sinundo si Lindsay na may dalang Christmas tree, sa wakas ay nakipag-bonding sa kanya. Nang umuwi si Leigh mula sa kanyang shift, nagulat siya nang makitang tapos na ang lahat ng mga decoration, at paghahanda sa Pasko. Sinabi ni John sa kanya na nagbago ang schedule niya sa trabaho, para makasama niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa simbahan. Sa pagtitipon sa simbahan, napansin ni Leigh na naging emosyonal si John, at tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Nararamdaman ni Leigh na may malalim na bumabagabag sa kanya, kahit na hindi ito umiimik. Kinagabihan, naghanda si Jeffrey para sa pagnanakaw sa tindahan ng laruan para may pambayad kay Steve. Gumalaw ng may katumpakan, pumasok siya sa tindahan at inilabas ang kanyang baril. Tinawag niya ang mga empleyado sa pangalan, na nagpapakitang alam niya kung sino sila. Nang tangkaing abutin ng security ang kanyang armas, hinampas siya ni Jeffrey at sinigawan si Mitch na buksan ang locker. Nang buksan ito ni Mitch, naroon ang isang nakatago na pepper spray, at di sinadyang nag-spray sa mukha ni Mitch, dahilan upang pansamantala itong nabulag. Gayunpaman, determinado na kinuha ni Jeffrey ang pera at tatakas na sana, ngunit nakiusap ang isang nasugatang empleyado na tumawag ng ambulansya. Dahil sa biglaang pagkahabag, nag-alinlangan si Jeffrey na kinuha ang telepono para humingi ng tulong. Sa puntong ito, dumating si Leigh sa tindahan at nakita siyang may hawak na baril. Tumakbo si Jeffrey palabas sa takot, at tumakas dala ang pera. Pumasok siya sa kakahuyan, habang umalangaw-ngaw ang mga sirena ng pulis sa di kalayuan. Hindi nagtagal ay dumating ang mga opisyal, niligtas ang mga sugatang empleyado, at sinuri ang surveillance footage sa tindahan. Kalaunan ay natagpuan nila ang lihim na hideout ni Jeffrey sa loob ng tindahan, isang nakakagulat na pagtuklas para sa lahat ng nakakita nito. Samantala,
Sa bahay ni Steve, nakita ni Jeffrey ang kanyang kaibigan sa huling pagkakataon. Ibinigay ni Steve sa kanya ang mga pekeng dokumento, isang bagong pasaporte, at tiket sa eroplano papuntang Venezuela, kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang kontak. Nang paalis na si Jeffrey, huminto siya sa isang gasolinahan at nilagyan ng gasolina ang isang canister. Pagkatapos ay pumunta siya sa dental clinic kung saan siya nagpapagamot ng kanyang ngipin at sinunog ang gusali, iniwan ang mga huling bakas ng kanyang dating pagkakakilanlan. Habang nagmamaneho papunta sa airport, tumawag sa kanya si Leigh. Kalaunan ay sinagot niya ito, at malumanay ang boses ni Leigh, sinabi na umasa siyang makakasama si John sa gabi ng Pasko, at ipinagtapat na mahal niya ito. Sa sobrang emosyon, hindi napigilan ni Jeffrey ang sarili na umalis, na hindi makikita si Leigh sa huling pagkakataon. Bumalik siya at pumunta sa lugar ni Leigh para magpaalam. Gayunpaman, huli na nang nalaman ni Jeffrey na ito ay isang bitag. Ginamit ng mga pulis si Leigh para akitin siya pabalik. Si Leigh ay nakaupo sa sasakyan ng pulis, nakikinig habang inaayos ng mga opisyal ang pag-aresto. Napaiyak si Leigh, nang makita niya ang mga lobo na dala ni Jeffrey para sa kanya. Habang nakaposa si Jeffrey, sinabi niya sa mga opisyal na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magpaalam kay Leigh ng maayos. Sa korte, si Jeffrey ay sinentensyahan ng 384 na buwang pagkakakulong. Sa likod ng mga rehas, pinag-isipan niya ang bawat desisyon na ginawa niya, iniisip kung ano ang naging buhay niya, kung nanatili siyang tapat sa kanyang mga anak at pinili ang ibang paraan. Sinabi niya ang kanyang kwento sa kanyang mga kapwa preso, sinabi na wala na siyang planong tumakas. Makalipas ang mga araw, binisita siya ni Leigh. Sinabi niya na ikinalulungkot niya ang pagiging bahagi ng pag-aresto kay Jeffrey, ngunit siya ay labis na nasaktan sa kanyang pagkakanulo. Humingi ng paumanhin si Jeffrey sa pagsisinungaling sa kanya, at nagbahagi ang dalawa ng mahabang emosyonal na yakap. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.